In this video, suriin natin kung ano nga ba ang mangyayari pag magkaroon ng four-way tie for first place sa pagtatapos ng 50th Season Commissioner's Cup ng PBA Elimination Round. Ako po si Ruben Terrado. Thank you for watching us on our YouTube channel. And as of this recording, May 4, 2026, ito yung team standings sa top 4, no? With NLEX, merong 9-2 win-loss record, Ginebra 8-3, Rain or Shine 8-3 at Meralco 7-3. At pag nagtapos nga itong elimination round, may posibilidad na magtabla itong apat na teams na ito. Lahat sila tatapos na may 9-3 win-loss record. Posible pa po yan as of this recording. So if ever na magtabla-tabla nga itong apat na teams na ito, ano nga ba ang mangyayari? Sino ang magna number 1? Sino ang magna number 2, 3, at 4? Malalaman natin yan based sa resulta ng kanilang mga laro dahil yun po ang basihan ng quotient system ng PBA, yung resulta ng kanilang mga laro laban sa isa't isa. At based from their elimination round games, makikita natin na yung NLEX, tinalo nila ang lahat ng yan, yung Ginebra, Rain or Shine, and Meralco. So, kung titignan sa unang tingin, ay baka NLEX ang makakuha ng number 1 seed pag nagtabla itong apat na koponan na ito. Pero base nga sa rules ng PBA na kung saan ang basehan ay ang quotient system, which is ginagamit yung mga resulta ng kanilang mga laro laban sa isa't isa. At pag kinumpute po natin ng quotient, we will see na ang magna number 1 ay actually ang Meralco pa ang magna number 1 kung sakaling magtabla-tabla yung apat na kuponan na yan. Bakit kanyo? Siguro ay magtataka rin kayo kung bakit Meralco makakuha ng number 1 seed. Actually, ang kaya makukuha ng Meralco ang number 1 seed kung magtabla-tabla itong apat na kuponan nito ay dahil tinalo ng Meralco ang Ginebra by 21 points. So, ang napakalaking bagay na tinambakan ng Meralco itong Ginebra. Dahil sa panalong yon against Ginebra ay tumaas yung kanilang quotient and eventually nga makukuha nila yung number 1 kapag nagtabla silang apat. So, yun ang magiging resulta. Number 1 ang Meralco. At malaking bagay na tinambakan ng Meralco yung Ginebra sa game na to. Actually, itong Meralco nga, natalo pa sa NLEX. And then, natalo rin sila sa Rain or Shine. Pero kahit na gano'n ang nangyari, ay Meralco pa rin ang makakuha ng number 1 dahil sa quotient system ng PBA. And then, magna number 2 ang NLEX with a quotient of 1.0329 and a plus 10 point differential. So, halos 1 point lang yung diferensya. Kaya nag-number 1 yung Meralco kung sakaling magtabla itong apat na kuponan na ito. So again, NLEX will take the number 2 seed kung magtabla itong apat na teams na ito. Pangatlo ang Ginebra with a 0.9938 quotient and a minus 2 point differential. At nakasama yung pagkatalo nila over Meralco sa kanilang quotient. And take note, 21 points ang tinalo ng Ginebra dun sa larong yun. At dahil nga doon ay bababa, I should say, ang Ginebra at number 3 kung magtabla itong apat na teams na ito. And then number 4, it's going to be Rain or Shine. 0.9383 quotient and a minus 19 point differential. At isa sa mga reasons kung bakit magna number 4 ang Rain or Shine sa ganitong senaryo ay dahil tinambakan ng Ginebra ang Rain or Shine by 24 points. So kung makikita nyo, talagang every point counts sa PBA elimination round. Kaya dahil nga ang pag-break ng tie ay gagamitin yung quotient system sa pagbe-break ng tie. So yan po yung top 4 kung sakaling magtabla ang Meralco, NLEX, Ginebra, and Rain or Shine. Tingnan natin yung remaining games ng apat na koponan. At makikita natin yung Barangay Ginebra will face TNT. Mabigat pa yung kanilang makakalaban.
NLEX medyo magaan, no? Titan Ultra ang makakaharap nila. This is going to be on Tuesday sa Ninoy Aquino Stadium, and then rain or shine, Titan Ultra rin ang makakalaban on Friday. And then Meralco, dalawa pang laro against Terra Firma na may pag-asa pa actually pumasok sa quarterfinals, and then itong Magnolia. So yan yung magiging remaining games. And actually kung gustong i-avoid ng NLEX itong ganitong sitwasyon, they only need to win on Tuesday against Titan Ultra para maiwasan na itong mga ganitong complications, no, na mga posibilidad na magtabla pa sila sa tatlo pang koponan. Ay dapat manalo ang NLEX over Titan sa kanilang laro. So again, yan yung possible scenarios kung sakali magtabla silang apat. Again, Meralco will take the number 1 seed. Pag silang apat ay nagtabla, then NLEX will take the number 2 seed, Ginebra at number 3, and Rain or Shine at number 4. So thank you for watching our video, no? And again, kung sakaling ang mangyari ay 4-way tie for first place, ito na po yung magiging seedings pagdating sa quarterfinals. So again, thank you for watching our video. Hopefully nakatulong ito sa inyong magiging viewing experience this coming week, the final week of the elimination round ng PBA 50th Season Commissioner's Cup. Thank you for watching us. We will see you next time.